Sa maraming bayan, ang presisyon tuwing Biyernes Santo ay hindi lang tradisyon, kundi bahagi ng pagkakakilanlan ng lugar. May mga bahay na taon-taon nang nagsisindi ng kandila sa parehong bintana. May mga pamilyang parehong ruta ang tinatambayan para masilayan ng mga andas. May mga bata namang lumalaki sa gitna ng usok ng insenso at mabagal na marcha, natututong maging tahimik habang dumaraan ang mga rebulto sa makitid na kalsada ng baryo. Sa bayan ng ninong ko, bukod sa karaniwang bili na huwag maingay at huwag humarang sa daan, may isa pang paalala ang matatanda na tila mas mabigat kaysa sa iba. Huwag na huwag titingin sa ilalim ng andas. Noong bata pa ako, akala ko simpleng respeto lang iyon sa posisyon. Marahil ayaw nilang makagambala ang mga bata o baka delikado masyadong lumapit. Ngunit ang paraan ng pagkakasabi nila roon ay hindi gaya ng ordinaryong paalala. Parang babala iyon na may kasamang takot na ayaw na nilang ikwento pa ng diretsyo. Siyempre, gaya ng maraming batang matigas ang ulo, lalong tumindi ang kuryosidad ko. 12 taon ako noong una kong sinubukang suwayin. Noong taon na yon, nasa bahay ng ninong ko kami para mag-Holy Week sa probinsya. Maganda ang lokasyon ng bahay nila dahil malapit sa simbahan at sa mismong kalsadang dinaraanan ng posisyon. Buong hapon pa lang, ramdam mo na ang pagbabago sa bayan. Ang mga bintana ay may puting tela o kandila. Ang mga tao ay mahihina ang boses at ang mga batang karaniwang naglalaro sa kalye ay nakaupo na lang sa tabi ng matatanda. Pagsapit ng gabi, nagsimula na ang posisyon. Mabagal na lumabas ang mga andas mula sa simbahan habang kumakapal ang usok ng insenso sa hangin. Ang mga babae ay nakabelo. Ang mga lalaki ay seryosong nakabuhat sa mahahabang pinggan ng kahoy at ang marcha ay mabigat sa dibdib sa paraan na parang ang mismong lupa ay natututong maglakad na mabagal para sumabay. Nasa gilid lang ako noon kasama ang mga pinsan ko. Pinagbawalan na kaming lumapit pero sapat na ang lapit para kita namin ang bawat detalye ng mga andas gaya ng pulang tela ng Nazareno, ang itim na belo ng Mater Dolorosa at ang salamin ng Santo Entierro na nanginginig sa bawat hakbang ng mga nagbubuhat. Sa unang andas pa lang, nagsimula na ang tukso sa isip ko. Ano nga ba ang mayroon sa ilalim? Paalang ba talaga ng mga nagbubuhat ang makikita roon? O may iba pang dahilan kung bakit ayaw ng mga matatanda na tumingin kami? Habang papalapit ang andas ng Santo Entierro, bahagya akong yumuko mula sa likod ng mangkok ng kandilang hawak ng ninong ko at sumilip sa ilalim ng tela at gilid ng kahoy. Sa unang tingin, normal lang. May mga paa ng lalaki nagbubuhat, putikan ang mga sakong nila at puno ng alikabok ang mga tsinelas. Kita ang pag-angat at bagsak ng bawat hakbang sa semento. Ngunit habang tumatagal ang pagtitig ko, napansin ko ang isang pares ng paa. Paa ng bata. Hubad iyon, maputla at mas maliit ng konti kaysa sa paa ko noon. Ang masama, hindi ito sumasabay sa hakbang ng mga nagbubuhat. Habang ang mga paa ng lalaki ay sabay-sabay na lumalapat sa lupa, ang mga paa ng bata ay tila nakalaylay lamang sa ilalim ng andas, kasabay ng pag-usad nito na parabang may batang nakasabit lamang sa ilalim. Nanigas ako noon sa pwesto ko. Hindi ko agad naintindihan ang aking nakita. Naisip kong maaaring tela lamang iyon o kaya anino. Pwede rin naman na kung ano lamang na bagay na napagkamalan kong paa. Ngunit habang lumilipat ang andas sa harap ko at unti-unting lumalayo, malinaw na malinaw sa akin ang maputlang talampakan at mga daliring tila bahagyang kumikibot sa bawat uga ng kahoy. Noong dumaan ang susunod na andas, sinubukan kong huwag nang tumingin.
Ngunit natalo ako ng kaba at kuryosidad. Sumilip ako ulit. Nandoon pa rin, parehong paa ng bata. Hubad, maputla, at hindi lumalapat sa lupa. Mater Dolorosa, Nazareno, Santo Entierro. Sa bawat andas na dumaraan, may batang nakasabit sa ilalim. Pagkatapos ng prosesyon, hindi ako agad nagsalita tungkol sa nakita ko. Hindi ko alam kung dahil sa takot o dahil sa pakiramdam na baka ako lang ang nakakita nito at pagtawanan lang ako ng mga pinsan ko. Ngunit pagsapit ng madaling araw, nilagnat ako ng mataas. Sa panaginip ko, hindi na ako nasa gilid ng daan, kundi nasa ilalim na ako ng andas. Madilim doon, amoy kahoy, kandila at lumang tela. Naririnig ko sa itaas ang langit-ngit ng bigat at ang sabay-sabay na yabag ng mga paa sa labas. Katabi ko sa ilalim ang batang hindi ko makita ang mukha. Alam kong nakahiga siya roon, kasabay ng pag-usad ng andas. Ngunit sa tuwing susubukan kong silipin ang kanyang mukha, natatakpan ito ng itim na tela o ng anino ng kahoy. May isang bagay lang akong malinaw na naramdaman sa panaginip. Umiiyak siya, ngunit hindi gumagalaw ang kanyang dibdib. Parang ang buong iyak niya ay nanggagaling sa kahoy sa itaas. Kinabukasan, sinabi ko sa lola ko ang tungkol sa paa sa ilalim ng andas. Hindi siya nagulat sa paraang inaasahan ko. Hindi rin siya tumawa. Sa halip, tumahimik siya ng matagal. Pagkatapos ay pinaupo ako sa tapat niya na parang oras na para sabihin ang kwento na ayaw nilang marinig ng mga bata. Ayon sa kanya, noong panahon pa ng Kastila, may isang batang lalaki raw na sumunod ng palihim sa prosesyon. Tulad ko, mausisa rin daw ito at paulit-ulit na sumisilip sa ilalim ng andas sa kabila ng paulit-ulit na saway ng ina. Sa gitna ng siksikan, init at bigat ng andas, may isang pagkakataong nadulas daw ang bata at napadpad sa maling gilid ng daan. Dahil sa mahaba at mabigat ang kahoy, hindi raw siya agad nakita nang maabutan ng andas. Nang mapansin ng mga tao ang aksidente, huli na. Simula noon, may mga bata raw na paminsan-minsang nakakakita ng pares ng paa sa ilalim ng mga andas. Hindi raw ito palagi nagpapakita sa matatanda. Tanging sa mga batang katulad ng unang nasagasaan, iyong may kuryosidad at matigas ang ulo. Sa kanila lumalantad ang anyo ng paa. Hindi raw siya sumasama para manakot. Sumasama raw ito para may makapansin na naroon pa rin siya. Makalipas ang ilang taon, halos nakalimutan ko na rin ang pangyayaring iyon. Naging isa na lamang itong mabigat na alaala ng pagkabata. Yung tipong hindi mo alam kung totoo bang nangyari o pinalaki lang ng imahinasyon mo sa gitna ng lagnat at Semana Santa. Ngunit nang tumanda ako at minsan binuklat ng lola ko ang lumang kahon ng mga litrato ng prosesyon, bumalik ang lamig sa likod ng leeg ko. May isang litratong kuha noong taong sumilip ako sa ilalim ng andas. Kuha iyon mula sa tapat ng bahay nila habang dumaraan ang Santo Entierro. Kita sa gilid ng frame ang maliit na version ko noon. Bahagyang nakayuko at tila nakatingin sa ilalim ng andas. Sa mismong tapat ko, sa kabilang side ng kalsada, may nakatayong bata. Hindi ko siya napansin noon. Pareho kami ng taas, pareho kami ng ayos ng buhok. At kung hindi dahil sa kupas ng litrato, masasabi kong pareho kami ng mukha noong edad na iyon. Hindi siya nakatingin sa andas, nakatingin siya sa akin. Doon ko unang naisip ang mas malalang posibilidad. Paano kung ang batang nasa ilalim ng andas ay hindi lang basta nagpapakita sa mga mausisa? Paano kung sa tuwing may batang tumitingin sa ilalim, sinusukat niya kung sino ang maaaring pumalit sa pwesto niyang
nakalaylay sa dilim. Mula noon, hindi na ako kailanman sumilip sa ilalim ng andas. At kapag Biyernes Santo at naririnig ko ang kalansing ng kahoy at mabagal na yabag ng mga nagbubuhat, may bahagi sa akin na hindi mapigilang tumingin sa sariling paa. Dahil minsan, sa pinakadulo ng paningin ko, pakiramdam ko'y bahagyang pumuputla ang balat ng mga talampakan ko sa ilalim ng kandila.